Kakaapekto sa Southern Luzon at Visayas ngayong linggo ang babalangan ng Pag-asa. Ito daw pong lagyan ng panahon na ito ay maghahatid sa atin ng mga monsoon rains. Kailangan natin ho ng ulan dahil ho yung mga dams natin hanggang ngayon hindi pa rin ho napupunan ng sakto. At habang tayo po ay namumroblema sa mga baha, heatwave naman ang dumadali sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Middle East. Katunayan, sa Greece nagka-problema na ho sila dahil sa tindi ng init. Barko ng Pilipinas at China nagbanggaan sa Ayungin Shoal. Pero grabe naman yung hirit kaagad ng Beijing, Parang aping-api sila. Inventaryo ng PAOK sa mga nakuhang items sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga natapos na. Sulat na may pangalan ni Attorney Harry Roque na tagpuan. Nag-react ang mga netizens. Kasi meron pala itong hinirang na isang kilalang personalidad para makasama niya sa mga biyahe abroad. 28 sasakyan at motorcycle dealers papatawan ng parusa sa tagal ng pagdideliver ng plaka at ORCR. Labi ng tatlong OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait dumating na sa bansa. 6 patay, 4 ang sugatan ng sumalpok ang sinasakyan nilang tricycle sa isang truck sa General Santos City. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Ito po si Kuya Angel Angelo Palmones. Sa detalye, 25 lugar pa rin sa bansa nakaranas ng heat index na may tuturing na dangerous. Kahapon po ito, araw ng Lunes. Ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na heat index na 47 degrees Celsius ay naranasan sa Apari, Cagayan, habang 45 degrees Celsius naman ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City sa Cagayan at Smatmases City. Samantala, naitala naman ang 44 degrees Celsius na heat index sa Bacnotan, La Union, Baler, Aurora, sa Pini, Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Naiya, Pasay City, Calayan, Cagayan at sa CLSU Campus sa Muñoz, Nueva Ecija. 42 degrees Celsius pa rin ang heat index na naramdaman sa Science Garden sa Quezon City. Sila Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos, MMSU Campus sa Batac, Ilocos Norte, Itbayat, Batanes. Ganyan din sa NBSU sa Bayumpong, Nueva Vizcaya. ISU Campus sa Itiagi, Isabela, Kasiguran, Aurora, Abukay, Bataan, UB Point sa Subic, Bay, Olongapo City, Ambulong sa Tanawan, Batangas, nakatabi lamang po ng Talisay. Tanay, Rizal, Daet, Camarines Norte at Legazpi City sa Albay. Diyos marhaingagan sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Walang inaasahan ang Pag-asa na anumang bagyo na papasok sa bansa ngayong linggo, ngunit ang Southwest Monsoon o habagat ang siyang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong linggo. Ayon kay Kaobet Madrina ng Pag-asa, maliit ang tsansa na magkaroon ng bagyo ngayong linggo, batay na rin sa kanilang latest satellite images. Tanging ang presensya ng habagat ang makakaapekto sa bansa, partikular na sa kanlurang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon. Sinabi pa ni Badrina, marami pa ring mga lugar sa bansang makararanas ng mainit at maalinsangang lagay ng panahon. May tsansa naman ng isolated rain showers, thunderstorms at pagkidlat sa dakong hapon o gabi. Muli ang paalala din ho natin, pagka kumukulog at kumikidlat, medyo sumilong-silong ho tayo at medyo marami-rami na ho na disgrasya nitong mga nakalipas na linggo dahil sa tama ng kidlat. Maganda umaga, Pilipinas! Mga labi ng 3 OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait, darating na sa bansa ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Nakatakda na ang pagdating ng 13 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa Kuwait sang-ayon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Migrant Workers o DMW na pabilisin ang repatriation ng mga biktima. Ayon sa opisyal na pahayag ng Overseas Workers Welfare Administration, sa pagtutulungan ng OWA, DMW at Department of Foreign Affairs, naisakatuparan ang direktibang ito ng Pangulo. Naitalang 3 ang nasawi sa 11 OFW na naapektuhan ng masunog ang isang residential building sa Mangaf City sa Kuwait.
6 naman ang nakaligtas at nasa mabuting kalagayan, habang 2 ang nasa kritikal na kondisyon sa kasalukuyan. Ayon sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga ahensya sa mga pamilya ng biktima, lalo na sa 2 pang kasalukuyang nasa ICU. Sang-ayon pa rin ito sa direktiba ng Pangulo na tutukan ng mga pamilya ng OFW sa mga ganitong panahon at pagkakataon. With respect to the families, we have communicated with the families, especially of those in ICU and the 3 families of the deceased. I myself had spoken to some of the family members over the phone and had assured them, standing directive of the President, to handhold OFW families through difficult times in a situation such as this. Tiniyak naman ni Kakdak na nakahain na rin ang kanilang plano sa entitlements at financial assistance na matatanggap ng mga biktima at kanilang mga pamilya mula sa OWA, sa DMW, sa pamahalaan ng Kuwait at sa kanilang mga employer. Sunod na isa sa katuparan ng proseso nito kapag naiuwi na ang mga labi nito na inaasahan ngayong hapon. Nakahanda na rin ng repatriation ng 6 na Pilipino na nakaligtas, ngunit binigyan naman ng opsyon ng mga ito na manatili sa Kuwait sa pagnanais na ipagpatuloy ang mga naiwang trabaho roon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Rose. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Baltimore, Maryland at saka sa mga taga-Pambuhan, Northern Samar. Mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! Nagbabalik ang Mahiwagang Tunog. 1,000 po ang premyong naghihintay ngayon sa ating Mahiwagang Tunog. Ay, parang ang hirap naman yata ng Mahiwagang Tunog natin. Ano ha? Ganito na lang. Ang clue, pinapagulong. Pinapagulong. Isang item na pinapagulong. Pero dapat yan, bago ka gumulong, pagkatapos mo gumulong doon sa pinagulungan, mag-shield bath soap ka. Ayan. Kasi minsan marumi yung item na yun yung pinagulungan Ayan. Ang inyo pong mga sagot, oo, mag-shower ka, gamit shield bath soap ha. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At yung po na mga masukin natin online, nasasagot online, abay kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan 1,000, balik 1,000 po ang ating Mahiwagang Tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, batihan ko muna ng happy birthday. Baka kanina pa ho nag-aabang yung ating mga suki ho dyan sa ibang bansa. Batihan ko muna ho ng happy birthday ang ating unahin muna natin si Colonel Bayani Rasalan, Provincial Director ng Iloilo Police Provincial Office. Binabati ka ni General James Brillantes. Colonel Bayani Rasalan, ang PD ng Iloilo Police Office. Colonel, may nga aga sa imo happy birthday. At happy birthday din, actually kahapon ito, pero hindi, 17 pa ho ngayon sa Amerika. Batiin din natin ang ating ampoging si Boss Jess Lumeda. Ayan si J-Lo. Nandiyo po sa Vancouver, Canada. Happy birthday. Binabati ka ng mga poging mista mo dito sa Pilipinas. Yung mga mapitagan. Binabati din si binabati din natin ang ng mga mapitagan si Delpin Lorenzo. Nakabase naman dyan sa Moreno Valley, California. Yan po yung mga poging mapitagan na nagdiriwang ng birthday ngayon dyan po sa Ibayong Dagat. Ayan
Batiin na rin natin yung mga midnight singers. Yung mga midnight singers natin na maaga din pong gumigising, bumabangon at naghahanda para sa kanilang nalalapit na concert dito po sa Pilipinas sa January. Ayan, kinakailangan Junior Bao, galingan mo ang pagpapractice na yan dahil mukhang sold out na daw ang ticket para sa concert ng The Midnight Singers sa Araneta. Pag napuno ang Araneta, malamang lumipat ito sa sa Bukawi. Bukawi ay mas malaki yun, di ba? Sold out na daw ang ticket. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today. Bantayan lamang natin yung biglang pagbuhos ng ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, malakit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. At pampahirapan ng Southcan sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, Mahadhan Sembonon Cotton, gawa po ito ng ACL. Iba pang mga balita, nagsalpukan ng barko ng Pilipinas sa China habang nasa resupply mission malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa China Coast Guard, illegal na pumasok ang supply ship ng Armed Forces sa Bahura at hindi pinansin ang makilang ulit nilang warning. Nilapitan umano ng barko ng Pilipinas ang Chinese vessel sa unprofessional manner na nagresulta ng banggaan. Sinabi na ang China Coast Guard na tumugon lamang sila sa pamamagitan ng kanilang control measures alinsunod sa batas at ibinunto ng lahat ng sisi sa barko ng Pilipinas. Tinawag naman na misleading at deceptive ng Armed Forces of the Philippines ang ipinamamalita ng China tungkol sa banggaan ng mga barko malapit sa Ayungin Shoal. Ano ka? David Gulayat? Let ng barko ng Pilipinas, babanggaan mo dun sa... Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng operasyon sa loob ng exclusive economic zone nito. Hindi tahasa ang kinumpirma ni Trinidad ang estado ng humanitarian mission pero operational umano ang detalye ng naturang misyon. Naninindigan na din ang opisyal na ang tunay na issue ay ang panghihimasok ng puwersa ng China sa sovereignty at sovereign rights ng bansa. Ayon pa kay Trinidad, pinatataas lamang ng mga aktibidad ng China Coast Guard ang tensyon sa nasabing bahagi ng karagatan. Sabi nga kahapon, di ba, ni Professor Jenny Ann Barreto, yung extended continental help natin ay magpapakita na yan ho ay hindi lang claim kundi talagang atin. Kinundina ng Amerika ang agresibo at delikadong maniobra na naman ng China laban sa barko ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, nagdulot ito ng bodily injury at pinsala sa Philippine vessel na nooy nasa resupply mission. Inarangan niya ng mga barko ng China ang maritime operations ng Pilipinas para sa mga tropang nakastasyon sa BRP Sierra Madre. Napaulat na isang sundalo ang sugatan sa pagsalpok ng China sa mga barko ng Pilipinas pero hindi pa ito kinukumpirma ng Philippine Coast Guard o ng Armed Forces of the Philippines. Inakusahan ng National Task Force for the West Philippine Sea and China na binangga ang mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission. Nagsasagawa umano ang mga barko ng People's Liberation Army, Navy, Coast Guard at Maritime Militia ng China ng agresibo at saka mga dangerous maneuver, sinalpok ang Philippine ship. Sinabi ng National Task Force West Philippine Sea, inilalagay lamang ng China sa alanganin ang buhay ng mga Filipino personnel at nagdudulot ito ng pinsala sa mga barko ng bansa. Hindi pa nito tinukoy kung ilang barko ang napinsala pero nanindigan na patuloy na ipaglalaban ng soberanya, sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muli na namang nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na tiyakin ang seguridad at kalayaan ng mga mangingisda na nasa West Philippine Sea. Ang panawagan ay ginawa ni Romualdez makarang ipatupad ng China ang kanilang arrest policy laban sa sinumang mga dayuhang papasok sa pinagkakagawang bahagi ng karagatan. Ayon kay Romualdez, umaasa siya na gagawin ng Navy at ng Coast Guard ang lahat upang matiyak na walang mangingisda natin na mahuhuli sa mismong teritoryo na sakop ng Pilipinas. Bagamat inaangkin nga ng China. Sinabi pa ng House Speaker na hindi papayag na basta na lamang hulihin ang ating mga kababayan na naghahanap buhay lamang sa bahaging itong ng karagatan ng bansa.
Mamalengke muna tayo. Nasa Las Piñas Public Market ngayon si Noche Kaka sa Aris 27. Noche, good morning. Mayong buntag Kuya Angel, ngayong Tuesday morning ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Ang kasim Kuya Angel sa parte ng baboy, 335 pa rin ang kilo. Ang liempo naman 385, habang ang manok 195 pesos yung retail price nila, pero yung wholesale 185 ang kilo. Ang baka laman naman sa 470 pa rin ang kilo. Puntahan naman natin yung gulay, yung tulad nitong kamatis 110 ang kilo. Ang sibuyas sa pula 95, ganun din yung sibuyas na puti, at yung bawang 170 ang kilo. Ang luya 270, kalamansi 140, carrots 115, talong 110, ampalaya 150 ang kilo, labanos 170, patatas 160 ang kilo, yung beans naman 170, pipino o yung repolyo 100, pechay Bagyo 150 ang kilo, pechay Tagalog 170, ang kalabasa 95, sayote 90, at ang kangkong, ang pertali dito po yung Angel 15 pesos. Ang isda naman tulad ng bangos 240 ang kilo, yung tilapia 160, habang ang galunggong 240 ang kilo. Sa asukal naman, walang pagbabago, na sa 90 pesos pa rin ang refined sugar o yung asukal na puti. Yung wash naman 85 o 80, at yung brown sugar 80 pesos din ang kilo. So yan ang presyo ngayong Tuesday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Noche? Ulat ko na nasa. Yes, Kuya Angel. Ang utaan na mag-ito atong amigong bugoy diyan sa Iloilo ba? Ingon niya, kung ang pichay Tagalog itanom na sa Iloilo, pichay Tagalog ragya po na siya? Sambot na raga. Pero dati ko yung Angel, pechay Tagalog, mataas yung pechay Bagyo. Ngayon, mataas ang pechay Tagalog ngayon. Ganun. Magtanim na lang kayo ng pechay, pwede sa likod ng bakuran yan. Kayo naman, oo. Pechay Ilonggo na siguro na dito sa Angel. Salamat, bye! Maraming salamat si Noche Kaka sa Bisaya Time tuwing weekend. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kakabsat. Hoy, saan man nalakad ho ninyo ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At sa showbiz muna tayo. Aba, sabi po ni Morley Alinio, Metro Manila Film Festival 2024, bonggang-bongga. Bakit? Ibida mo nga, Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Aba, parang bongga talaga ang Metro Manila Film Festival ngayong taon na ito dahil bukod sa pagsasama ni Fiolo Pascual at Vic Soto ay nariyan din usap-usapan din ang pagsasama ng Star for All Season na si Vilma Santos at Judy Ann Santos sa isang pelikula. Hindi lang yan, may entry din daw itong si Marcel Soriano at Vice Ganda. Plus, meron din daw na ihahabol ang Coco Martin. Well, punong-puno ng mga naglalakihang artista ang Metro Manila Film Festival sa darating na kompetisyon. Kaya naman, ngayon pa lang ay excited na ang mga manonood.
abangan. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Kala ko naman exciting ang Metro Manila Film Festival dahil may entry din si Alberto Rodolfo de la Serna. Pulutan ho ngayon ng mga netizens sina dating presidential spokesperson Harry Roque at ang dati nitong executive assistant na si Alberto Rodolfo de la Serna. Gwapo yung bata. Ito'y matapos madiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng appointment paper ni de la Serna sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bakit si dinabi-dami naman ang lugar doon makikita yun? Uy, hala? Kaya yun itinago para for whatever purpose, ano ha? Anyway, eto ho yung nakalagay doon ho sa nakitang dokumento. Itinalaga ni Secretary Roque noon ng dating Mr. Supranational Philippines 2016 bilang kanyang Executive Assistant 3 at ang sweldo po ay 54,000 pesos mula Enero 4 hanggang Disyembre ng 2021. Sana all, no? Executive Assistant. 1530 ba to? Wow! Akala ko ang 1530 nasa monetary board lang. Dati pa pala. Na-recover din ng PAOK ang affidavit of support kung saan nakasaad na sasagutin ni Roque ang gagastusin ni de la Serna sa kanilang biyahe patungong Europa noong October ng 2023. Teka muna, ang appointment niya hanggang December 2021 lang. Bakit yung biyahe hanggang sa 2023? Sinagot pa. Wala? Ayon pa kay Roque, nagpasama siya kay de la Serna matapos siyang imbitahan na maging resource person sa peace process sa Ukraine. Talaga, sa Ukraine pa. Tindi ng bakbakan doon, ha? Giyera doon, ha? Kailangan daw niya ng travel companion dahil siya ay diabetic, may coronary stent at acute spinal stenosis. Pero sabi ng ilang netizen, medical practitioner dapat ang isinama ni Roque at hindi isang male pageant winner. Ay, malay nyo, baka naman PT ito eh. Ayun naman, baka nag-aral ito ng physical therapy. Diba? Oo naman. Saka baka daw hindi ito bihasa sa pagkuha ng blood pressure. Ay, nakapagpapataas naman siya. Ng resistensya. Mga malisyoso kayo dyan. Huwag nyo nga minamuestra-muestra, ha? Baka din daw hindi ito marunong mag-CPR at magsukak. Ano naman susukatin? Pambira kayo. Aalala lang. Sugar, blood level. Ayun, blood sugar level. Malay nyo, baka naman ito yung nagbebelo. Nagbebelo? Hindi, nagpapatreat kay Belo. Ano mo sinasabi nyo dyan? Tigilan nyo ako at baka mabasa ko yan, ha? Nang tanungin kung paano napunta sa Pogo Hub ang mga dokumento, sinabi ng dating opisyal na baka nakitira doon si de la Serna nang ito po ay nag-aaral pa sa Pampanga. Business administration palang tinapos niya. Anong klaseng business? Pag-aalaga ng manok. Wow, ha? Meron di siyang piggery. Kasi kung alagaan niya, monkey business ang tawag ho doon, ha? Una nang kinumpirma ni Roque na siya nga ay abogado ng Whirlwind Corporation sa isang court case, ang real estate na nagpapaupa naman sa niraid na Lucky South 99. Ayun. Huwag nyo nga lagyan ng kung ano-ano kayo. Pambihira naman kayo. Papa, good morning. Happy Father's Day. Papa. Wala mo na ba tuluyan tayo? Ay, kayo ba nagbigay ng tsokolate sa mga papa nyo?
Huwag niyong kalimutan ang atin inaalok sa inyo na gawang Pinoy. Gawang local but taste global. Tangerine chocolate. Ito po'y gawa ng mga papang, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan para mag-produce sila ng iba pang mga high value crops. Katulad po ng cacao beans na ma-process para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? May mahigit 10 variants yan na available din po sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ito po ay certified 100% gawang lokal bagamat taste global. Ayan, available muli sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tanggilikin natin ang gawang atin dahil ito'y talagang ipinagmamalaki ng mga taga-Quezon at ng mga magsasakang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of magsasaka, tuloy po yung entries na pagtangkap ng entries ng PAGCOR para sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time. Pagpapakita ng pagsaludo, pagpaparangal sa ating pong mga magsasaka para masiguro ang ating food security. Kinakailangan po ipadala nyo mga entries bago mag-July 31, 2024. Magparehistro lamang po sa official contest website na www.pagcor.ph/photocon 2024. 8 ang mananalo bilang grand winner sa conventional category. Ang bawat isa ay tatanggap ng tig 100,000 pesos. Ayan, Pero meron din pong 8 mananalo sa mobile category, 8 din sa drone category, at ang bawat 8 winners ay tatanggap din ng tig 50,000 pesos. Ayan, meron din pong mga consolation prizes na nag-iintay. I-check nyo na lamang po doon sa Photocon 2024 website, www.pagcor.ph/Photocon 2024. Ang sabi nga po ni Chairman Altenco, umaabot na ng 2.23 million pesos ang total prizes para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ng entries ay tumaas na ng mahigit sa 32% as of kung ikukumpara noong 2023 as we speak. Muli, ang tema ay harvest time. Yan, pagkilala sa ating pong mga magsasaka, sa mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4. 35 na makalipas ang alas 4 na umaga. Bagong Regional Director ng PRO 11, opisyal lang umupo sa pwesto. Pero hindi daw prioridad ang paghunting kay Pastor Apollo Quiboloy. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Formal lang pinalitan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III si Police Brigadier General Alegre Martinez bilang bagong Regional Director sa Police Regional Office 11 noong Hunyo 16, 2024. Ayon pa kay Torre, layunin niyang mas bigyan ng pansin ang PNP mission, partikular na ang pag-develop sa 3 minutes response kung saan malaki itong tulong para sa mabilis na pag-response sa pangailangan ng mga Davaoeño sa Davao Region. Nang tinanong na mga media tungkol kay Quiboloy, nilinaw ni Torre na hindi priority ang pag-aresto kay Quiboloy at sa 5 pa nitong kasamahan. Samantala, hindi naman diretsahang sinagot ni Torre ang katanungan na ang dahilan ng pagkasibak kay Martinez ay ang kabiguan nitong pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Idinagdag pa ng opisyal na handa siya sa anumang pagsubok na maaring harapin sa kanyang panunungkulan. Gayon pa man, tiniyak ni Torre ang pagpatuloy ng mga misyon na nasimulan at naantala sa nakaraang Regional Director, kabilang na ang planong ibalik ang tiwala ng mamamayan sa kapulisan. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Salamat, June. Samantala, isa pang rido sa Lamitan City, Basilan, tinuldukan sa pamamagitan ng effort ng 18th Infantry Battalion. Detalye na balita mula kay June Dimakutang, Aris 19. Assalamualaikum, June. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Pinagharap ng pamunuan ng 18th Infantry Battalion ng dalawang magkalabang angkan sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan sa presensya ng LGU, MILF, CCCH at IMPOS officials at matiwasay na nag-usap kaugnay sa sigalot na kinasasangkutan ng dalawang angkan. Sina Barangay Baimbing Chairman Jasim Umal at Mr. Jawari Hamsalin na pawang representative ng nag-aangilang pamilya ay nagpahayag ng kanilang mga damdamin at hinaing para sa ikakaresolba ng hindi pagkakaunawaan sa maraming taon. Si 18th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Mark Serapion Lago Jr. ay labis na nagpapasalamat sa dalawang pamilya na tumugon sa pagsusumikap ng kanilang batalyon upang mapatch up ang rido sa mapayapang paraan. Lumagda sa isang MOA ang elders ng dalawang pamilya at nangangakong sila'y susunod sa kasunduang ito. Sina Mr. Noel Baol, City Mayor's Representative, City Administrator Haji Samad Ahadin, MILF CCCH Mr. Nur Warids Abubakar at IMPOS officials ay naging saksi sa pagbabalik loob ng magkalabang angkan na inaasahang magbibigay katiwasayan sa Lamitan City, Basilan matapos sa ilang rido na rin ang nasettle ng LGU, military at PNP at naidagdag ang rido settlement na ito sa nasabing bayan sa Lamitan City, Basilan. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, June Dimakuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran June, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga brother Muslims natin ho dyan sa Mindanao at saka sa iba't maning ho ng Kapuluan, ipinapaalala ho natin sa inyo ang Ultabayo po ay halal certified na. Ayan, meron na pong halal certification ng Ultabayo, kaya ito po pwede na rin hong gamitin ng ating mga brother Muslims. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ang postbiotic po naman inaral ng mga Hapon at doon ho napatunayan sa clinical trial, matapos po ang medyo mahabang clinical trial, napatunayan po ng mga dalubhasa na ang postbiotic na taglay po ng Ultabayo, kapag pumasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At pag itong postbiotic na sa ating katawan, nakatutulong pa ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Dahil gumagana po yung sistema para maitaboy po yung mga toxins. Ayun. Kaya nabuboost po nito ang ating immune system. Kaya nga, sabi nga po ng mga dalubhasa, kung kayo po'y lumalaban sa puyat, stress at tawag dito, iba pa hong madanaho ng mga araw-araw na aktibidad, yung mga pahirap sa atin, yung stressful na buhay, mag-Ultabayo bago po matulog. O anytime po pwede hong mag-take. Ayan, available po ito sa Lazada, Shopee. Siguraduhin lamang na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa po kayong mga concerns, may mga katanungan pa kayo, may mga medical experts po na standby sa 0917-110-6580. Mag-text lamang daw po kayo ng inyong mga tanong. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ating pong paalala din po sa tuwi-tuwi na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 40 minutos na makalipas sa alas 4 ng umaga, isa nasawi, 5 ginagamot sa ospital sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Sogod, Southern Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Isang nasawi, 5 ginagamot sa ospital matapos salpukan ng sigil motorsiklo ang tricycle sa bayan ng Sogod, Southern Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Dan, 24 anyos, residente ng barangay Maak, Sogod, Southern Leyte, driver ng Suzuki Raider. Sugatan naman sina Val, 41 anyos, driver ng Yamaha YTX 125 at 4 na pasahero. Nangyari insidente sa barangay Maak sa naturang bayan. Alas 10:30 ng gabi, sa investigasyon ng PNP single motorsiklo ay mabilis ang pagpatakbo ng biktima. Ang aksidenteng salpukan nito ang tricycle na nauuna sa direksyon ng papuntang Libagon, Southern Leyte. Dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ng mga biktima. Itinakbo ito sa Sogod District Hospital sa Balit. Dineklara na dead on arrival ng attending physician ang driver ng single motorsiklo, samantalang driver ng mga tricycle mga pasahero ginagamot sa Christ the Healer Hospital at nabatid. Ang driver naman ng single motorsiklo ay lasing nang mangyari ang insidente. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si Air Strateto Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy.
Balita muna sa ibang dagat, patay ang isang Amerikano habang 5 naman ang nawawala sa Greece sa gitna ng malalang init ng panahon doon. Natagpuan ang bangkay ng 55 anyos sa isang beach sa Greek island. At may isa namang Dutch hiker na 1 linggo nang nawawala sa island ng Samos. Una rito, isang British medical journalist at documentary maker ang natagpuang patay din sa isla naman ng Saimi matapos na magpaalam na maglalakad-lakad lang. 3 ring turista ang namatay noong Hunyo habang naglalakad sa sagsaga na matinding init ng panahon na umabot ng 38 degrees Celsius. 38 degrees Celsius. Dito sa atin, umabot pa nga ng 52, di ba? Yung heat index. 52 minus 5. Di ano lang yun? 47. O mas mahinang nila lang. Hindi. Baka naman talagang open area. 19 katao naman ang patay sa kasagsagan ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia dahil sa matinding init din ang panahon. Ayon sa Foreign Ministry of Jordan, 14 sa mga ito ay Jordanian pilgrim na nasawi sa sunstroke. Habang may 17 naman ang napaulat na nawawala sa isang Islamic pilgrimage, isa sa pinakamalaking religious gathering sa mundo. Kinumpirma rin ng Chief of the Iranian Red Crescent na 5 Iranian ang namatay sa Mecca at Medina sa kasagsagan ng Hajj. Inanunsyo naman ng Saudi Health Ministry na mahigit sa 2,700 na kaso ng heat exhaustion ang naitala noong linggo dahil naman sa sun exposure at non-compliance sa guidelines. Dumating na sa Pilipinas ang 13 overseas Filipino worker na nasawi sa sunog sa isang residential building sa Almanggap, Kuwait. Pasado alas 4 ng hapon, lumapag sa NAIA Terminal 3 ang aeroplanong Lulan ng nasawing biktima na sina Jesus Lopez, Edwin Petral, Petilia at Jeffrey Cayubay. Bukod sa pamilya, kasama rin sa sumalubong ang kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Hans Leo Kakdak at O Administrator Arnel Ignacio. Samantala, sinabi naman ng DMW na isa sa 2 sugatang biktimang Pinoy nananatili pa rin sa intensive care unit dahil sa critical na kondisyon, habang yung isa naman ay binabantayan pa rin ang kondisyon pero nagpapagaling na sa ospital. Nagbigay ng tig 150,000 pesos na financial assistance sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ang misis nitong si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez sa 21 manlalayag na Pilipinong nailigtas mula naman sa MV Tutor na inatake ng missile ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ang cash assistance sa may kubuang halaga na 3.15 million pesos ay mula sa Personal Calamity Fund ng mag-asawang Romualdez ayon kay Tingog Party List Representative Judas Isidre na siyang sumalubong sa mga tripulante pagdating sa NAIA Terminal 3 upang personal na iabot ang tulong batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Ipinahig naman ni Speaker Romualdez ang pasasalamat ito sa ligtas na pag-uwi sa bansa ng mga tripulanteng Pinoy kasabay ng pagkilala sa mabilis na pag-aksyon ng pamahalaan sa naganap na pag-atake. Binigyan din naman ni Congresswoman Romualdez ang pangangailangan na mabigyan ng suporta at proteksyon ng mga manggagawang Pilipino na siyang pundasyon ng bansa sa pandaigdigang lakas paggawa. At muli, nagpapasalamat ho tayo sa lahat po ng ating mga OFW na nakatutok ho sa atin ngayon. Alam ba ninyo na dahil po sa mga OFWs natin, wala na ho naman tayo masyadong malaking foreign investments sa ibang bansa. May number 3 ho tayo. Number 3 ho tayo sa buong mundo sa tumatanggap ng pera abroad. Siyempre, nauna, India, mas malaki sila. Dami ng mga Indian, di ba? Pero ganun din, remittance din, di ba? Tapos, ang China, marami silang investment, marami din silang mga nationals doon, di ba? O doon nga, yung PBA players, di ba? Required silang remit talaga ng kanilang kinikita. Pero ang mga Pilipinas, pinasaluduhan natin ang ating mga bayaning OFW. Maganda umaga, Pilipinas! Magsasaka, pinagsasaksak ng kainuman sa Urdaneta City Critical. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Inoobserbahan pa sa paggamutan ng isang magsasaka matapos itong pagsasaksakin ng kainuman sa Urdaneta City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, nakilala ang biktima na si Sherdon Caranto, 34 anyos residente ng Barangay Baginay, Manawag, habang ang suspect naman ay nakilalang si Jeremiah Manipon alias Jimmy, 29 anyos residente ng syudad. Sa investigasyon na pag-alaman na habang nagiinuman ang dalawa ay nagkasagutan ng mga ito at nauwi sa suntukan, saka naglabas ng patalimang suspek at pinagsasaksak ang biktima na nagtamo ng 5 tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadala pa ito agad sa paggamutan at naaresto naman ang suspek na ngayon nasa likod ng rihas na bakal ng police station sa syudad at nasampahan na ng kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 21.4 million pesos sama na halaga ng illegal drugs na kumpiska sa Cordillera. Meron pang 13 drug personalities na arestado. Detalye mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ng Bagdabigat. Romy. Kabong 21.4 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiskas kasabay na magkakaiwalay na anti-drug operations ng kapulisan sa loob ng 1 linggo sa Cordillera. Batay sa report ng Police Regional Office Cordillera, ang mga nakumpiskang illegal na droga ay kinabibilangan ng 84,470 piraso ng fully grown marijuana plants, 1,500 marijuana seedlings, 5,300 at 9 na gramo ng marijuana leaves at fruiting tops, 28,000 gramo ng tangkay ng marijuana at 26.58 gramo ng shabu na may kabuang halaga na 21,148,630 piso. Natiklo naman ang 13 drug personalities, siyam ang high-value targets at 4 na nakalistang street-level individual. Ayon sa report, 5 marijuana eradication operations ang tinutupad ng PNP na kinabibilangan ng 3 search warrant operations at 1 police response na nagresulta sa pagkakatingbog ng 4 na drug personalities. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat Romy, Diyos tayo gina. Sa Tana, binabati ka ng nanay niyong si Lori Vic Bataan. 6 na individual arestado naman sa drug bypass operations sa Orion, Bataan. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Himas rehas ngayon ang 6 na individual na umano'y nagsabuatan sa pagbebenta ng illegal na droga na nahuli sa isang bahay na ginawa nilang drug den sa Barangay Bilulorium, Bataan. Sa ulat mula sa Orion Municipal Police Station kay Police Major Silvestre Colanza, nagasan ng drug bypass ang kanyang mga tauhan, DEU laban kay alias Rodel, at nang magpositibong makabili ang nagpanggap na buyer sa halagang 500 piso ay dito na ito inaresto kasamang dinakip ang 5 individual na nasa loob ng bahay nito na nakumpiskan din ng mga sasya ng shabu, mga drug paraphernalia na nasa 3 gramo na nagkakalaga ito sa kabuuan na 20,400 piso. Pinaniniwalaan naman ng PNP Orion na nabuwag nila ang drug den sa nasabing lugar dahil sa pagkakadakip sa naturang 6 na individual. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Danny. Danny Kumilang dyan po sa Bataan. Maya pa ba kayungan sa ating masuki dyan po naman sa Pampanga. And speaking of Central Luzon, muli ang paalala ho natin, inaalok ko sa atin ng Westchester Realty ang pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. With easiest term, 5% naman down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay si Vera Bacolor, si Vera Mabalacat at ang Samira. Mga proyekto po yan ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment lamang. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napaka-accessible po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at nasa loob po mismo ng township, yung City Hall, ang department store, eskwelahan, simbahan at iba pang mga amenities. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong
inyong Lucky Dart. Pwede ho kayong pumunta ng Japan. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan dyan po sa Japan. 342. Pwede din po sa Taiwan. Punta kayo ng Taipei. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taipei, sa Singapore, sa Hong Kong. Aba, punta ho tayo doon sa Hong Kong. Kita-kita tayo sa Theater Garden para makita ho natin yung mga kababayan nating mga bayaning OFW. Pwede ho kayong bumiyahe papuntang Bangkok, Thailand, Porto, kung kayo po ay siswertehin. Kaya ano pang iniintay po niyo? 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Umaga, Pilipinas! Ang Senado muling magsesesyon sa Huwebes ayon po kay Senate Majority Leader Francis Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RS28. Raymond, good morning. Ibabalik ng Senado ang schedule nila na magkaroon ng sesyon kapag araw ng Huwebes. Ito ang inanunsyo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasabay ng kanyang isinagawang town hall meeting sa Santa Cruz, Masinloc at Subic, Zambales. Ayon kay Tolentino, iminungkahin niya sa kanyang mga kasamaang senador na magsesyon sila kapag araw ng Huwebes. Ito ay mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Walang ibang pag-uusapan dito kundi ang mga local bills na inaprubahan sa Kamara de Representantes. Kasama na dito ang pagpapalit ng pangalan ng mga eskwelahan, kalye at lugar. Sabi ni Tolentino, kailangan nila itong gawin dahil sa nalalapit ng halalan sa 2025 at maaga ang panahon ng pangangampanya. Pagkakataon din nila ito upang maaksyonan ng mga local bills mula sa Kamara de Representantes. Nakagawian na sa Senado na ang sesyon ay mula Lunes hanggang araw lang ng Miyerkules at ang Huwebes ay para sa mga committee hearings. Nilinaw ni Tolentino na ang priority sa kanilang pagbabalik ng sesyon sa buwan ng Hulyo ay ang 2025 national budget. Narito si Senate Majority Leader Francis Tolentino. So ngayon ibabalik yung 10 a.m. to 1 p.m. or beyond pag-Huwebes to tackle solely local bills. Kasi napakaraming tambak na local bills, yung mga protection of environmental zone, ganon, changing the name of the college, street, etc. So, i-devote ng Senado yung Thursday to tackle local bills coming from the House of Representatives. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Hoy, may 3 araw na job fair ang Department of Health. Lalarga na yan. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Aarangkada na ang 3 araw na job fair ng Department of Health sa Dr. Covelia Hospital sa Tayuman, Maynila ngayong araw. Tatagal hanggang Huwebes, sinabi ni Health Spokesperson Albert Domingo na 2,600 yung bakanting posisyon na maaring applyan sa buong Pilipinas. Kabilang ang doktor, nurse, psychologist, information officer, admin assistant, dental aid at medical equipment technician. Magkakaroon din ng mga regional job fair sa iba't ibang mall sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, personal na ininspeksyon ni Senator Bongo ang Ibahay District Hospital Emergency Complex sa Ibahay, Aklan. Isang proyekto na kanyang sinuportahan bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Bahagi pa rin ang kanyang commitment na paunlarin ang sektor ng kalusugan at ipromote ang kapakanan ng mga residente ng lalawigan. Ayon kay Senator Go, ang bagong emergency building sa loob ng Ibahay District Hospital ay napakahalaga sa lokal na komunidad. Ang nasabing pasilidad ay dinisenyo upang pangasiwaan ang mga urgent at critical medical cases. Siyempre, mababawasan din ang oras sa pagtugon sa mga oras ng emergency. Dahil malapit sa tourism destination tulad ng Boracay Island at Calibo, tiniyag din ni Senator Go na ang ospital ay magbibigyan ng sapat na serbisyong medikal sa mga turista at mga residente ng Aklan kung kinakailangan. Idinagdag pa ni Senator Go na ang nasabing gusali ay kritikal
para sa pagpapalawak ng kapasidad at pagpapabuti ng kalidad ng serbisyong medikal ng komunidad. Samantala, binisita rin ang itinayong Super Health Center sa Ibahay na naglalayong ilapit sa tao ang pangunahing serbisyong pangkalusugan kasabay ng pagbibigay ng iba pang mga ayuda sa mga healthcare workers na naroon sa community o na nagsiservisyo for community healthcare. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Kalibo. Si Mayor Juris Sucro. Mayor Juris, magandang umaga, ha? 4 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga, eto may paalala ho ang National Privacy Commission sa mga netizen. Ang paalala po ng NPC, iwasan ang pagsishare ng video sa social media kapag may tinutuli. Ulitin natin, ha? Kapag may mga tinutuli, dapat wag na itong isishare sa social media. Pakiusap po ito sa atin ni Andy Verde na ulit-ulitin natin. Bakit naman, Andy? Ayon sa advisory ng NPC, masyadong sensitibo ang ganitong content kahit pa sa mga bata ang nasa video at maaaring ma-expose ng cyberbullying. Bukod na nila sa nalalabag ang privacy rights sa mga nasa video, maaari nitong magdulot ng seryosong psychological at social consequences. Ginawa ng NPC ang pahayag matapos kumalat online at partikular na sa social media ang ilang video na may kinalaman sa circumcision o pagpapatuli ng bata. Noong panahon namin, wala pa namang social media noon. Papasok nga kami ng nakapalde. Oh! In fairness, hindi na nga matis, ha? Gumanda yung langgas. Kasi magugulang na daw ng bayabas yung inat-ngat. O kaya doon sa mga hindi pa nagpapatuli, okay na. Hindi na pwedeng i-video, ha? Hindi na pwedeng ipakita sa social media ang inyo pong pagpapatuli. Nakakahiya nga naman yun. 30 anyos na, 35, 40. Diba papakita nyo na nagpatuli si kuya? O ganun, kakahiya yan. Paano daw malalaman kung ang tatay ay putso? Ha? Ang anak mo tain? Kwento kotsero lang yan. Di totoo yan. May paalala naman si Interior and Local Government Secretary Benor Abalos sa mga local government unit na suriin munang maigi ang mga dokumento ng isang negosyo bago magbigay ng business permit. Ang kay Abalos, dapat tiyakin ng Business Process and Licensing Office at village officials na tanging mga gumagawa lamang lang lehitimong business operation ang mabibigyan po ng permit. Dahil ito sa posibilidad na ilan sa mga negosyo ang nabigyan ng permit na sangkot naman sa kahinahinala o ilegal na mga aktibidad. Kasunod ito ng sunod-sunod na raid na isinagawa sa ilang Pogo Hub sa Bamban at Porac Tarlac, Porac Pampanga, Bamban Tarlac at Porac Pampanga na manoy nagpapatakbo ng scam farm. Ito hindi scam. Si Ellen Adarna. 6 months ng preggy. Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi pa naglabas ng announcement ang mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna tungkol sa kanilang pagkakaroon ng anak. Nag-post lang kasi itong si Derek Ramsey sa kanyang Instagram account ng mensahe para kay Ellen na sinabi niyang, "Can't wait, Ellen Adarna, alam mo na, LOL." Halos iisa ang hula ng karamihan na ang tinutukoy ng aktor ay ang pagiging buntis ni Ellen, pero hindi pa rin ito sinasagot ng aktres. Pero ilan sa reliable source na napagtanungan namin, mukhang totoong buntis itong si Ellen Adarna at pumapasok na raw ito sa ika-6 na buwan. Pero hindi muna naglalabas ng announcement ang mag-asawa kaya hindi pa rin ito nakukumpirma ng iba. Noon pa man ay sinasabi na Derek at Ellen na gusto raw talaga nilang magka-baby ngayong taong ito para matama raw sa Year of the Dragon. Lahat kasi sila ay nasa Year of the Dragon kaya iyon din daw ang gusto nila sa kanilang magiging anak. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! DZRH 85th Anniversary Countdown. At narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw?
Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DCRH sa puso ng bawat Pilipino. 27 days na lang. At muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo Pilipino. Para po sa DCRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5:02. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang magiging ligyan panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kaya asahan po natin magiging maulan pa rin ang panahon, lalong-lalo na dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mainit na panahon pa rin mararanasan natin, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Mataas lamang po yung mga chance ng isolated thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi at possible din na tumagal ito hanggang madaling araw. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng Pag-asa sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. And speaking of thunderstorm advisory, yung latest thunderstorm advisory po natin as of 3 a.m., possible po na makakaranas ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna at Batangas. Kaya sa susunod na 3 oras po yun, or particularly hanggang sa darating na alas 6 ng umaga. So asahan po natin yung mga nabanggit na lugar, possible po yung mga biglaang buhos ng ulan. So ihanda lamang po natin yung mga pananggalang sa ulan. Pero Ma'am Rhea, kahit na dyan banda ng buhos ng ulan, hindi pa rin napupunan yung kulang pa rin yung tubig ng Angat, no? Yes po, based po yung sa latest na dam update po natin. For now po ay nasa below level pa rin po yun natin. Nasa 177.24 pa rin yung water level dito sa Angat, which is malayo po sa, or may kalayuan din po sa rule curve, which is usually, ito po yung level ng tubig na dapat kailangan para masuplayan po yung dito tayo, masuplayan po tayo. So sa ngayon po, based nga po sa observation, mas bumaba pa po yung water level as compared po kahapon. Kaya sa ngayon po hindi pa rin po nakakatulong masyado yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Kailangan po talaga tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Usually dapat for ilang days po, ilang araw na mga pag-ulan. Usually yun po yung nakakatulong talaga sa taas po ng mga water level ng mga dam po natin. Kasi yung mga tributaries natin, bagamat na doon ang bagsak, hindi pa rin sapat yung tubig na ikinocontribute. Yes po, lalong-lalo na po since hindi po tuloy-tuloy sa isang araw yung ulan po, no? So kahit umulan po, titigil po siya. Tapos magiging mainit pa rin po. So halos wala din pong masyadong nadagdag yung mga nag-evaporate din. Yes po, tama po. May slight chance daw ho na magbagyo this week? For this week po, wala pong bagyo sa ngayon dahil wala din po tayong minomonitor na low pressure area. Mostly itong habagat po talaga ang inaasahan natin magpapaulan sa bansa sa ngayon. Wala nakataas daw na gale warning? Wala din po, sir. Wala rin. Okay, so pwedeng maglayag yung mga barko natin, ha? Yes po. Okay. Ingat lang po sa mga offshore thunderstorms. Ito po yung mga biglaang ulan. Tsaka yung mga kidlat, ha? Yes po, kaya pinag-iingat pa rin po yung mga planong pumalaot. Hanggang kailan ba itong thunderstorms na itong mga pagkidlat? For now po, based po sa forecast natin, possible hanggang sa darating na weekend po yan dahil patuloy po yung epekto ng habagat. At may tinatawag po kasi tayo na wind convergence, bali yung pagsasalubong po ng hangin. So yung hangin po galing sa Pacific Ocean, tapos itong hangin naman po ng habagat, nagsasalubong po sila. Kaya nagiging maulap po talaga yung panahon natin sa malaking bahagi ng bansa. Kaya
over the next few days, ganito po yung scenario natin, kaya mas mataas po talaga yung possibilities ng mga thunderstorms sa mga susunod na araw. Pero ano ba, meron ba tayong kidlat season kung tawagin? Usually po yung kidlat season, nangyayari po yan pag panahon habagat po ng transition before pumasok po yung habagat dahil yun po yung panahon na hindi gaanong kalakasan yung mga hangin. So yung mga kaulapan po na nabubuo is mas pronounced po siya kumbaga dahil hindi po siya hinahangin kumbaga, nakakabuo siya ng mas naayos. Kaya mas malalakas po yung mga pag-ulan minsan at mas malalakas po yung mga mas madalas po yung mga pagkidlat during that time. Yan. Okay. Anyway, Ma'am Rhea, maraming salamat. Thank you. Magandang umaga po. Yes po. Magandang umaga din po. Maraming salamat. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Sabi nila, hindi, at least may warning naman eh. May kulog bago kumidlat. Mali. Nauunla po ang kidlat bago ang kulog. Oo, lightning comes before thunder. Oo, kaya hindi totoo yun na nag-warning yung thunder kaya kumidlat dahil may kidlat na paparating. Hindi. Nauuna ho yung kidlat bago ang kulog. Dahil yung kulog trigger po, tinatrigger po yun nung pagtatama ho nung mga molecules dun ho sa taas doon sa ulap nagkakaroon ng displacement. Yun ho naman yung nagbabangga-bangga. Yung banggaan nila, pagka naipon ho yun ho ang kulog. Yun. Mas malakas ang kulog, mas malakas ang kidlat. Depende. Kasi marami hong klase ho ng kidlat sa Pilipinas. Kidlat kotong. Mabilis man. Mga ano yan, nasa daan yan. Ayan, daming kidlat. Magandang umaga, Pilipinas! Pero may kidlat man o wala, kinakailangan magbaon ho tayo lagyan ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po siyang moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga midwives, mga kumadrona natin for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga po sa ating mga magagandang kumadrona. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpadala na ng 2 pang barko ang Philippine Coast Guard sa Panatag Shoal. Ito'y para bantayan ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pinoy sa gitna ng ipinatutupad ng China na no trespassing policy at fishing ban sa South China Sea na sinakop pati ang ating teritoryo. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban, kabilang sa kanilang ipinadala sa Scarborough o Panatag Shoal ang BRP Malapascua at BRP Sindangan. Bukod sa pagbibigay ng seguridad sa mga mangingisda, nagbigay din ng Coast Guard ng mga pagkain at gamot para sa dagdag na supply ng mga Pinoy fishermen. Muli namang umapila si Senator Amy Marcos sa gobyerno na makipagtulungan sa China para malansag ang lahat ng mga iligal na mga pogo hub sa bansa. Naniniwala si Senator Amy na makatutulong ang China para mahuli ang mga iligal na operators ng pogo at ang mga kriminal na nag-ooperate nito. Paliwanag ni Senator Marcos, ipinagbabawal sa China ang pogo at na klase ng gambling o pagsusugal kaya't bihasa sila sa panguhuli at operasyon laban sa mga ito. Palagay ko, isang bagay yung pogo na nagkakaisa tayo sa China. Pagkat sa China, kontra sila sa lahat ng klaseng gambling. Makakatulong sila na makahuli nitong mga illegal pogo at saka kriminal. Kasi tayo, sa pangalan pa lang ng mga Chinese, nalilito na tayo, pare-parehong pangalan. Makakatulong yung Chinese police, yung Interpol, Hong Kong, lahat yan, mas kabisado nila. Kasabay nito, nanawagan din si Senator Amy na huwag itotal ban ng pogo sa bansa kundi suspindihin muna habang pinag-aaralan pa ng mas malinaw ang mga polisiya para dito. Ayon kay Senator Amy, magpupulasan palabas ng Pilipinas ang mga illegal pogo o oras na magpatupad ng suspensyon ng pamahalaan. Nanawagan din ng Presidential Sister kay PAGCOR Chair at CEO Altenco na sumipot sa mga imbitasyon ng Senado upang matiyak na mapupuksa ang mga sindikatong nasa likod ng mga pogo. Sinabi pa ni Senator Marcos, layon din ito na mapag-usapan ng mga mamabatas at PAGCOR ang pagbuo ng malinaw na polisiya para sa pogo operations. Naman kapag highly regulated. Ang
problema, kaya nananawagan ako na huwag naman ihinto totally, kundi isuspend for the moment lahat. Hintuin muna ngayon. At panawagan ko, nakailang beses na si PAGCOR Chairman Tenco umapir. Marami naman siyang kakilala sa Senado. Hindi naman namin aawayin yan. Matagal na namin tinatawag yan 2022 pa, no, nagkakaroon ng mga raid. Sabi ko, ano ba talaga? Tapos sabi niya, itutuloy daw yung Pogo. Ganun pala. Kung itutuloy, ano yung patakaran ngayon na makakasigurado tayo na walang darating na mga criminal syndicate? Nanawagan naman sa gobyerno ay isa pang leader ng simbahang Katolika para tuluyang sugpuin ang mga ilegal na pogo sa bansa. Sa pastoral letter ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, sinabi nitong nagdudulot lamang ng seryosong banta at panganib ang pogo kumpara sa benepisyong ipinapangako nito. Gaya lamang anya ng krimeng kinasasangkutan ng industriya tulad ng kidnapping, human trafficking at mga pagpatay. Marami na rin anyang mga nananawagan na matigil ito kabilang ang mga opisyal ng gobyerno. Kasunod ito ng ikinasang raid sa malalaking pogo hub sa Tarlac at Pampanga na niya'y mga dahilan upang hindi nabigyan pa ng proteksyon ng batas ang nasabing industriya. Silipin muna natin ang mga oil companies na nagpatupad na ng adjustment ng kanilang mga presyo. Kasama natin si RH45 Ray Nadar. Don Ray, good morning. Good morning, Kong Angel. Alam mo, nironda ko itong mga gas station mula rito sa may area ng Pampanga, Bataan hanggang Subic. Few hours na lang ay i-implement na yung pag-increase ng fuel adjustment sa mga gas station. Ito yung sinasabing sa gasolina ay 85 centavos, sa diesel ay 175 centavos per liter, at sa kerosene naman ay 190 per liter. So far sa monitoring ko ngayon dito sa Shell, sa Pampanga, yung OG Road, yung Gulangco Road na sinasabi nila, yung diesel ay nasa 57 per P3. So pag in-adjust ito mamayang alas 6 ay aabot ito sa mahigit 58 pesos, Angel, at yung unleaded naman ay 62.86. Alam mo, sa price war na sinasabi rito sa kahabaan nitong OG Road, Pampanga hanggang dito sa Bataan, ay malayo ang presyo ng mga magkaribal na mga gas station. Katulad na lang halimbawa, nitong refill gas station, ang kanilang diesel ay 51 centavos lamang against sa Shell na 57.53. Laki! Sa oras na ito. Bakit ang laki? Ang sabi nila, ito kasi mga Shell ay mga garpo yung kanilang mga gasolinahan. Samantalang ito mga ordinary gas station, yung katulad ng refill, ay hindi sila masyadong bongga, mababa ang kanilang maintenance cost sa kanilang papapatakbo ng kanilang gas station na Kuya Angel. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. So dapat pala sabi nila kasi kung magara yung iyong gas station, malaki ang investment, hahabulin mo ngayon yun para makabawi ka doon sa sinasabing ROI. Sus may, one time lang yun eh. Hindi naman sila araw-araw nagpapaganda ng kanilang station. Pero diba? Alam mo, Kuya Angel, dito sa OG Road, magkaharap ito yung refill at saka yung clean fuel. Ito ang presyo ng clean fuel, 52.05. Samantalang yung refill ay 51 centavos. Magkaharap lang ito. 51 pesos. Sa OG Road, ito'y part ng Pampanga boundary ng Bataan. Laki ng diferensya ha. Malaking diferensya. Piso ang diferensya. Piso? Malaking bagay yun. Dito sa Subic ngayon, yung Petron ay mataas ng konti sapagkat sinasabi nila dahil hindi naman na Freeport ang Subic ngayon dahil nga doon sa sinasabi nilang yung Create Law at yung Train Law. May value added tax na rito ang lahat ng bilhin sa Subic. Hindi na po ito Freeport ngayon kay Angel. Kaya ang presyo ng diesel dito ay 57.65 centavos at yung extra gasoline ay 65.40 at yung XCS ay 59.65. So ilang minuto na lamang ngayon ay mag-adjust ng price increase at antabayan na natin kung magkano ang itataas, pero base sa monitoring natin, 85 per liter ang gasoline, 175 ang diesel, at 190 naman per liter ang kerosene, Kuya Angel. Kahapon so, sabihin ko ang pag-taas na ngayon na pag-adjust ng price increase dito sa lugar na sinasabi ko at maggagawa po ako ng follow-up hinggil
sa pagtaas ng gasolina sa araw na ito. Okay. Yan muna ating report mula rito sa Subic para sa kaunawang pila ng Pilipinas DCRH, RH45. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Ray. Si Ray Nadar, RH45 natin. Ganda umaga, Pilipinas! Ay, sus me. Ako kahapon ko pa gusto mag-full tank talaga ng sasakyan eh. Wala lang ako pang full tank. Yung problema yung pang full tank ka. Mahiwagang tunog! Sali na lang ako dito sa Mahiwagang Tunog. Baka sakaling, di ba, swertein. Makadali pa ng 1,000, pandagdag ko sa pangkarga ng gasolina. Yan ha. Ito ng ating Mahiwagang Tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 1,000 pesos. Ano yan? Pinaroroll. Isang bagay na pinaroroll sa isang bagay na kapag marumi at nag-roll ka doon, kinakailangan naman mag-shower ka pagkatapos. Yan ha. Okay, so isang bagay na pinaroroll, ang inyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-2826485. Yan, tama. Pagkatapos nyo mag-roll, mag-shield bath soap. Para makaligo ho kayo nang sa gayon malinis ho ang ating katawan. Ang inyo pong format na susundin, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit po inyong mobile number, pero kinakailangan po sundin ho yung tamang format ha. At para ho doon naman sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 5 na umaga. Sabi kasi ni Ma'am Dana kanina, maaga siyang gumising para magsaing. Anytime po pwede ho kayo mag-ultamayo ha. Ang ultamayo po ay ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Talagang dumaan po sa clinical trial po yan. Ano, ha? Ang bawat capsule po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi ho yan kwento ko, Chero. Duman po yan sa clinical trial, ha? Clinical studies talaga, no, ha? Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, Joann's Pharmacy, at Curamed. At mahalagang paalala, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakakatulong ho, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng magandang tulog at pag-boost ng ating immune system. Kasi napatunayan nga ho sa pag-aaral na yung postbiotic, pag pumasok po sa ating katawan, ina-activate po yung plasmacytoid dendritic cell o yung commander ng ating immune system. Itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan, kaya talagang nare-relax po tayo. At kinabukasan, may maganda kang relax ka. May maganda kang disposisyon sa buhay. Available po sa Lazada at saka Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo, galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung mayroon pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan po kayo, o pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580 at nang sa gayon ay masagot po ng mga medical experts. Yan po ay halal certified. Kaya't para ho sa mga nagtatanong dyan sa Zamboanga, okay na okay yan para sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Akasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Human Trafficking si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ngayong linggo. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, posibleng liable din ang mayoran sa krimen sa kanyang partial ownership ng property sa pugad na umano'y pugad ng human trafficking activities. Binigyan ni Casio ang probisyon ng anti-human trafficking law na nagpaparusa sa mga may-aring pumayag na magamit ang kanilang gusali o property sa human trafficking. Pinag-aaralan na rin ng PAOK na kasuhan ang suspendidong alkalde ng money laundering at iba pang mga asunto. Nako, dumami ang kaso ni Mayor Go. Sa social media pa naman ngayon, labas ng labas yung kanyang mga dating post sa TikTok. Kinumpirma ng Maritime Industry Authority o Marina ang cyber attack sa apat nitong web-based system. Ayon kay Joseph Victor Generato, hepe ng Marina Management Information and System Services, nagsagawa na ng repair ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Inaalam na rin nila ang lawak ng data breach, pero tiniyak na hindi naman maapektuhan ang impormasyon ng mga tripulante. Sinabi pa ng opisyal na ito ang kauna-unahang pagkakataong nagkaroon ng cyber attack sa Marina.
Ano ba naman yan? Yung sa Paramin Explosive Office, na-hack ka. May napanagot, ala. Kaya ba talaga ho ng mga taga-DICT? Kung hindi, baka po pwede kumuha ho kayo ng talagang mga eksperto nang sa ganyan mapangalagaan po yung mga vital information. Iniuugnay ang dating opisyal ng gobyerno na guilty sa pork barrel sa illegal pogo sa Bamban, Tarlac at Pork, Pampanga. Sa mga dokumento ni Senator Risa Ontiveros, si dating Technology and Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan ang sinasabing authorized representative ng Hongsheng Gaming Technology sa Bamban at Lucky South 99 sa Porac. Si Cunanan ang nag-apply para sa POGO license ng sinalakay na Lucky South 99 batay sa kanyang liham kay dating PAGCOR Chair Andre Domingo noong October 10, 2020. Sa liham namang may petsang September 10, 2020, ang President at CEO na si Telma Barago Laranan ang nag-apply ng lisensya ng Hongsheng pero binanggit pa rin si Cunanan bilang kinatawan ng kumpanya. Iimbitahan ni Ontiveros sa pagdinig ng Senado si Cunanan na nahatulang mabilanggo ng 26 na taon dahil naman sa PDAP scam. Kasado na ang pagpapataw ng parusa sa 28 na mga car at motorcycle dealers dahil sa tagal ng pagde-deliver ng mga plaka at ORCR. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, nilinaw naman nila sa dealers na meron lamang silang 11 araw para maipadala ang mga plaka. Pero dahil hindi niya sumunod ang mga ito, pagmumultahin sila ng 20,000 pesos hanggang kalahating milyon at maaari pa silang maharap ng suspension hanggang 6 na buwan. Isiniwalat ni Mendoza kung gaano kalaking perwisyo ang nadadala ng dealers na ito o nagagawa ng mga dealers na ito na kung minsan ay umaabot ng 1,000 ang hindi na ipadadala. Talaga? Hindi din daw mapatunayan ang katuwiran ng ilang dealers na sinasabihan nila mga customer pero hindi daw kinukuha. Kaya sabi ni Mendoza, tuloy ang pagpapataw sa kanila ng karampatang parusa. Pinagsabihan natin yan, meron na tayong na pinag-usapan na oras, no? 11 days. Kailangan malaman na ng customer, handaan na po yung mga plaka po nila. No? So, marami ho, umaabot ng buwan bago nila ma-deliver yung plaka. No? So, walang sapat na rason na pinaliwanag po sa amin. So, papatawad po natin ng penalty na po yan. At yung pinakahuling nakita ko explanation, parang hindi naman nila kasalanan talaga. Sabi nila, sinabihan daw nila yung kanilang mga customer, ang customer naman ang hindi kumukuha. Pero wala naman kung prueba na talagang pinagsabihan nila yung customer, kaya napapatawad po ng penalty. Saka alam naman nila kung saan nakatira yung bumili ng sasakyan. I-deliver nila. Ang katuwiran kadalasan, hindi pa nagpapadala ng plaka sa amin ng LTO. Ngayon, di magmumulta kayo, mga loko. Ay, susme. Pero ito pwede nyo orderin online. At saka pwede rin sa telepono. 0919-095-5935. Doon ho sa mga nagtatanong kung saan pwede umorder po ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magagandang planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, meron silang value added sa kanila po mga produkto. Pinoprocess po nila yung kakao para maging tangerine chocolate. Tapos meron pang mahigit 10 variants na ang raw materials na ginamit din po o na ginamit ay galing din sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate 100% local yan. Gawang local but taste and looks global. Dahil sinuportahan din ng Department of Trade and Industry, ng Department of Science and Technology. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang bawat pagtangkilik po natin sa Tangerine Chocolate ay pagsuporta sa magsasaka, sa manggagawa at mga negosyanteng maliliit na mga Pilipino. Ayan maliliit na mga negosyanteng Pilipino. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po nito, Dr. Helen Tan, tangkiligin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Umaga Pilipinas. Alas 5:35, June 15, nag-turnover na po ng security sa mga paliparan. Sakop po ng CAAP ang dating security company na for the past 20 years na mahala ho doon. Ano, ha? Kumusta yun natin ngayon ang mga paliparan natin? Kasama natin ang spokesperson ng CAAP, si Ginoong Eric Apolonio. Sir Eric, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angel. Apo, nagkaroon ho naman ng smooth transition ng turnover. That was, I understand, nung agency po yun. Ano? Apo. At, maayos naman po at wala naman po reported disturbance sa mga airports at 12 area centers natin. Okay. Pero napansin ho namin, parang dumami ho yata ang pulis. Well, kasama po kasi doon sa mandate din naman. Ano? Dahil especially pag mga ganyan turnover po, na kailangan merong augmentation dahil unang-una hindi naman familiar itong mga guardia kaagad o sa bibigyan post. At mandate naman po ng CAAP yun na kasama, lalo especially doon sa mga terminals, yung ating mga ABSE group o yung Aviation Security Group na aalalay kung sakali. Pero hindi naman yan magiging permanente? Hindi po, pero nagdagdag lang po, pero permanente po yung mga ABSE group doon sa mga airports natin. Kaya lang po, hindi nakikita yan. Pero tuloy yung hiring ng JO, tuloy pa rin? Ang JO kasi is separate, ano? Kasi po, para sa, ano po ito, yung CAAP Security and Intelligence Service, yung CSIS na tinatawag, dalawa kasi ang mandate niyan, yung intelligence at yung isa, yung Civil Security Division. Ang nag-hire po yung Civil Security Division. At ang function po niyan, isa po sa SIAM, ano? Kasama po yung formulation ng policies, procedures, and regulations para sa effective supervision of private security agencies operating within the airport. Okay. So, walang JO na tumatanod na katulad ho nung regular na mga gwardiya dati? Hindi po pwede wala experience. Ikalaw po, doon po sa mga 12 area centers, mabanggit ko lang, yung 12 area centers, yung pong mga security agency na nanalo dyan, out about 84 airports, dumaan po naman yan sa proper na proseso, yung bidding, dahil hindi naman po aprobahan ng CAAP board yan, dahil kung hindi tama. Dahil ang CAAP po, compose po yan ng itong ating sa tourism, finance, justice department. May mga representative po tayo dyan sa CAAP board. Okay. So, ayun, good luck ho. So, sana nga magtuloy-tuloy yung maayos na pagbabantay after the transition. At yun lang, kung medyo nakita ho sila ng increased presence ng mga pulis, dahil bahagi ho yun dun sa strategy na binabanggit ho ninyo to ensure safety and security ng mga paliparan. Napaka-importante po yan at hindi naman po namin pwede ipaalam sa publiko yung ginagawa ng CAAP. Okay. Sir Eric, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga. Opo, ang spokesperson ho ng CAAP, si Ginoong Eric Apolonio. Ngayon, kung meron ho siguro silang mga usaping legal, pag-usapan na lamang ho nila yan doon ho sa mga korte o sa mga competent authorities na dapat na tumugon doon sa issue na may kinalaman ho doon sa pagpapalit ho ng security agency at sinasabing pag-hire nga po ng JO nung mga nanalong security company, nakulang ho ng tao. Ibang usapin na ho na yun. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking nagtago ng 2 taon sa batas dahil sa kasong rape, arestado ng Malabon PNP. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Maibundag ka, Kuya Angel. Matapos ang 2 taong pagtatago sa batas, naaresto rin ng Malabon Police ang lalaking wanted sa kasong 2 counts of rape at 2 counts of act of lascivious business sa Luzon. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, natunto ng suspect na si Juan sa bahagi ng San Janco Street sa Barangay Katpon, Malabon. Napatid na September 30, 2022 nang isyuhan ng warrant of arrest ni Judge Abigail Santos Domingo Lailo ng RTC Branch 4 ng Malabon ang suspect sa kasong 2 counts of rape at bisexual assault at kasunod ng October 20,
2022 naman ay inisyon naman ang kasong 2 counts of act of lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 7610. Mula pa rin sa Corona sa Pilipinas, Dizarich ako sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama tayo, Pilipino. Nagkasalamat Edwin, alas 5:40 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama na natin si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson po naman ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. Good morning po sa inyo. Opo, hindi ko tatanungin kung tapos na ho kayo magluto. Ano ha? Dahil yan ho isang private activity. Teka muna, anong nangyayari nga pala doon sa mga dinideport na mga na mga undesirable aliens? Do they still have chance to come back? Wala na po. Kapag ka-deported po tayo, kasama po yun sa conditions ng deportation, ang pangalan po ng deportee ay nilalagay po natin sa blacklist. Okay. So any future attempt po to re-enter the Philippines will be blocked. So pag na-encounter po tayo na ganyan, halimbawa sa paliparan na previously deported, tapos ngayon bumabalik, lumalabas po yung pangalan nila doon sa blacklist natin. So, pinipigilan po sila na pumasok ulit ng Pilipinas. Paano yung iba? Iba naman, dami namang assume name di ba? Ching chong chang, ching ching ching, di ba? Mapalit na lang yung yung character, iba ng pronunciation nun eh. So, how are we assured na kahit na magpalit sila o mag-assume sila ng ibang pangalan nahaharang ho sila? That's the difficulty po, lalo kung nakakakuha sila ng iba't ibang uri ng mga dokumento. Doon sa issue na mga nakakakuha po ng ibang Philippine documents, yan po ang medyo talagang difficult for the Bureau of Immigration kasi if they have original, complete documents of being a Filipino, halimbawa, it's really difficult for you to detect. Pero may mga nakikita po tayo ng mga patterns of people doing such activities. Meron din po tayo mga red flags na tinatawag. And yun yung mga clues natin po para maharang po yung mga ganyan. Oo. Kasi may naman may mga biometrics naman, di ba? May iba pa namang mga features na hindi nila, kahit pa sabihin mong magpa-thank you po doktor yan, di ba? Magparitoke yan, nung lumabas ng Pilipinas, sarat, pagbalik na, tangos-tangos na, artistahin na, may iba pang mga biometrics na po pwedeng maging basihan to ban them. Sure po, kasama po dun sa records natin yung kanilang biometrics. Kaya tama, kahit po magparitoke yan, makikita po kasi nasa system po natin yan. Pero ano ba ito? Usually ba yung mga Chinese lang gumagawa nito or even other nationals na medyo may recidivist na record dito sa atin? Actually, hindi lang po siya limited sa mga Chinese. We've seen other nationalities po doing the same thing. Recently po meron tayong na-intercept na American national who was using 3 different identities with original passports for all the identities. So it's yun po yung mga na-encounter po natin sa paliparan. Not limited to just the Chinese, but siguro pinakamarami pa rin yung Chinese sa mga violations, but hindi lang sila, kumbaga. Oo. Tapos meron na rin pala nahuli, may nahuling Nigerian ba yun o hindi ko alam, basta galing sa isang African country, yung nagbebenta ng ng gogoyo na nagbebenta ng fake dollars. Yung sinasabi niyan, meron lamang chemical na ilalagay para matanggal yung isang pagkatapos ibebenta niya yung dollar. Nahuli na yun, ano? Yes, actually, Sir Angel, parang nakikita namin sindikato talaga to kasi marami po tayong nahuhuli ng mga ganyan that are involved in different types of financial fraud. Hindi lang po yung dun sa pamimeke ng pera. Meron po tayong mga nahuli on credit card scams. Yung ang tawag doon, yung phishing, yung parang kinukuha nila yung details ng credit card para makapanloko or makapag-withdraw ng malalaking halaga. So it's a pattern that we've been seeing po ilang mga individual na ganyan po yung ginagawa. Wow. Teka muna, wala ho sila sa mga pogo ba? Yung ibang nahuli yata, nasa mamahaling hotel pa nakatira.
Diba? Kaya, kaya kinakailangan siguro iba yung at saka pagka too good to be true, magduda na kayo. Diba? Huwag kayong masisilaw na, diba? Ang dolyar, papalitan ng 20 pesos per dollar. Diba? Magduda na kaagad kayo. Sino ba namang magbibigay sa iyo ng additional na ganun kalaking, diba? Kung 58 pesos per dollar, tapos bibigyan sa iyo ng 20, magduda ka na kaagad. Doon pa lang, diba? Mag-ingat. Saka ang panawagan po talaga namin is i-report po sa immigration pag may mga na-encounter po ng mga ganito, mga scammer, mga manloloko na foreign national. Kasi minsan nandyan lang yan pakalat-kalat in plain sight. But kinakailangan po i-report natin para alam po ng Bureau na merong kalukuhan pala na ginagawa itong mga ito. Ma'am Dana, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you. Salamat po. Good morning. Ingat po. Si Dana Sandoval ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5 na umaga. Nagpalitan naman ang mga matataas opisyal ng Kamara de Representantes at ng Japan ang mga pinakamahusay na kasanayan at mga innovation sa paggawa ng batas. Pinagunahan ni Secretary General Reginald Reggie Velasco ang delegasyon ng Pilipinas sa pulong kay House of Representatives International Affairs Department Director General Yamamoto Hironori ng Japan. Ayon kay Velasco, binigyan din sa pagpupulong na ginanap sa Second Annex Building ng House of Representatives sa Tokyo, Japan, ang pagdanais ng dalawang bansa na mapalakas ang kooperasyon parlamentaryo at pag-usayin ang pamamaraan ng paggawa ng batas. Ipinahayag pa ng Director General na si Yamamoto ang kanyang sigasig para sa pakikipagtulungan at binigyan din ang dedikasyon ng Japan sa pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman sa paggawa ng batas sa Pilipinas na matagal na nitong kaibigan at may mahabang kasaysayan ng kooperasyon. Sinabi pa ni Director General Yamamoto, ang partnership ng Japan at ng Pilipinas ay nabuo ng merong paggalang sa isa't isa na naglalayong mapabuti ang paggawa ng batas. At natutuwa sila na ibahagi sa naman ang kanilang mga karanasan. Nagkasundo din ang dalawang partido sa kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan upang matugunan ang mga hamon at pagkakaroon ng oportunidad na lumikha ng makabuluhang pagbabago. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno, partikular na sa Department of Agriculture, ibigay lahat ng tulong sa mga apektadong residente ng swine flu outbreak sa Ibahay, Aklan. Ayon kay Senator Go, may sapat na pondo naman ang DA at dahil na sa state of calamity ang Aklan, dahil nga po sa ASF, maaaring magamit ng lokal na pamahalaan ng calamity fund upang hindi ganong maramdaman ang epekto ng nasabing sakit sa mga alagang baboy. Ako po ay nananawagan sa Department of Agriculture kung ano po yung mga anti-ASF measures na pwedeng gawin, no? Parang matugunan kaagad ito. Pag nasa state of calamity naman po ang probinsya, pwedeng gamitin yung kanilang pondo, no? Calamity funds, at gamitin po ito sa tama intervention kagad ng gobyerno, lalo-lalo na po yung mga farmers natin na apektado rito dahil medyo stricto talaga ang ating DA dito. At ako naman po ay nakikiusap sa DA, kung umiikot kayo sa buong Pilipinas, namimigay kayo ng tulong, unahin nyo po rito, tulungan nyo po ang mga kababayan natin dito sa Aklan. Andiyan naman po yung pondo ng Department of Agriculture para sa mga farmers natin. So, yun lang po, bilang membro po ng Committee on Agriculture, dapat po walang magutom habang nandiyan yung African swine flu. Riding in tandem, suspect arestado naman dahil sa illegal na barel at granada. Detalye mula kay Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Kaya Angel, bagsak sa kulungan ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo matapos makumpisahan ng illegal na baril at granada sa Oplan City malapit sa public cemetery sa barangay 148 lungsod ng Pasay. Inilala ang riding in tandem na suspect na si Mohamed Nausop alias Benmen, isang delivery rider, at ang vendor Sputnik member na si Norodin Lukman alias Din, 44 anyos, kapwa residente ng lungsod ng Taguig. Ayon sa report na nakarating kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., habang nasa Oplan na sita ang Pasay Police sa lugar, napansin ang dalawang magkaangka sa motorsiklo na walang suot na helmet. Bigla umano itong nag-U-turn para makaiwas sa mga pulis, ngunit naharang na rin ito ng mga otoridad nang siyasati na tumampad ang dalang isang single barrel pistol sa pag-iingat sa suspect na si Usman.
habang isang MK2 fragmentation na grenade sa loob ng sling bag na kumpista sa pag-iingat naman ni Yusuf. Dito na inspektor na ngayon ay maharap sa kaukulang reklamo. Mula Kunanan sa Pilipinas, sa DCRA. Ako si Kakasul Tuloy, magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Samantala, Armed Forces of the Philippines papalag sa mga illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea ayon sa DND. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Kuya Angel, papalagan ng sinatahang lakas ng Pilipinas ang mga illegal na aksyon ng China sa inaangkin nitong karagatang sakop ng West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chidoro matapos ang panibagong insidente ng harassment sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Chidoro, gagawin na AFP ang mandato nitong protektahan ng teritoryo at soberanya sa gitna ng umano'y mga mapanganib na aksyon ng China. Ginawa ng kalimang pahayag matapos mabalam ang rotation and resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre dahil sa mga dangerous na maneuver ng kabilang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na kabilang dito ang ramming o pagbanggap towing na isinagawa ng People's Liberation Army, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels. Nalagay umano sa alanganin ang buhay ng mga tropang Pilipino maging ang mga barko ng mga itudulot ng hindi na masyadong idinataling insidente. Hanggang kahapon, naratiling ang tikom ang bidig ng AFP sa tunay na naganap sa karagatan at sitwasyon ng mga sundalo sa naturang misyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, detalye naman ang balita mula kay Val Gonzales na may kinalaman sa kampanya ng DSWD laban sa child labor. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Aminadong Department of Social Welfare and Development o DSWD na kailangan paigtingin pa ang pagpapatupad ng komprehensibong mga program at serbisyo para mawakasan ang child labor sa bansa. Dahil dito inikayat ni DSWD Shield Against Child Labor Focal Maribel Barcenas. Ang lahat ng Pilipino na bigyan ang bawat bata ng karapatang mabuhay ng malaya at ligtas mula sa anumang uri ng child labor o sa pilitang pagpapatrabaho. Una nang ipinapapad ng DSWD ang Strategic Health Desk for Information, Education, Livelihood and Other Developmental Intervention o SHIELD Against Child Labor Program. Sa ilalim ng programa, makakatanggap na ng tulong pang-edukasyon at tulong pang-kabuhayan at iba pang oportunidad ang mga profiled child laborers sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2021, mayroong 1.37 million working children sa ating bansa na nagkakaedad ng 5 hanggang 17 taong gulang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Val. At ang pagkakaroon ng mahusay o malinis at not necessarily maganda, no, ha? Basta't maayos na bahay ay karapatan ng mga bata. Ayan, ha? Kaya doon sa mga naghahanap po ng murang bahay, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat ng bahay agad. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment. Yan po yung mga proyekto ng West Trust Realty, dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka Samira. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa lahat ng mga amenities. City Hall, department store, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga kinakailangan ho ng bata upang maging matiwasay ang kanyang paglaki. Napakalapit lang din po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ang inyo pong gagawin, mag-text ho kayo sa 0996-501-5555 o hindi kayo tumawag po sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance po kayo manalo ng trip or 2 to Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Maganda umaga, Pilipinas! Si Sherwin Alparo nanghuhuli sa Barangay Pansol, Quezon City. Antabayanan po ninyo, ha? 6 na minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Natalisay Batangas, 2 minutes na lamang bago po mag-ACS na umaga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan
Pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, sino yung nahuli mo? Yes, Angelo, dito sa Kaingin 1, Barangay Pansol, Balara, Quezon City. Ito yung bahagi ito ng Old Balara pala. Ay pataas ang kalsada. Ang dulo pala nito basketball court, grabe. Akala ko susunod dito mountain terraces na eh. Wala kami ginawa kundi umahon ng daan. Hanggang sa mapunto namin itong bahay na ito na talagang malakasang nakikinig sa DZRH. Yan o, naka-radyo sila. Yan o, transistor radio na luma. Wow. Ayan o, Romero Teque pa. Diba, Romero Teque pa. Solar ha? Oo. Ang transistor dito, ang linaw-linaw pa. Kasi kala ko dito susunod na Baguio. Imagine. Sige. Ang kasunod na yata dito, Baguio sa Benguet. Sobrang taas. Pero ang huli natin nakikinig si ate, pangalan mo po? Pilipa Umugtong po. Si ate Pilipa. Matagal na kayo nakikinig sa DZRH? Opo. Matagal na nakikinig sa DZRH. Anong hanap buhay na po? Nagtitinda lang po ng gas. Kasi dito, Angelo, lahat ng mga sasakyan dito, halos sa motor. Motor. Dahil nga paahon ng paahon. Motor. Huwag mo na itutok yan, bawal yan. Ikaw na ito. Dali na. Pero dahil nga ang inyong kabuhayan malaking tulong dito sa mga nandito sa komunidad. At kayo nakatutok din sa DZRH. Sino paborito mong announcer sa umaga? Angelo Gulmones po. Angelo Palmones. Yan, Angelo, okay. Pili ka ng isa. Yan, pili ka ng isa. Wag yan ba? Dami. Ayan. Silipin niyo po sa araw kung may free. Naku, walang free. Huwag kang mag-alala, ate. Totoo yan. Tatlo mo kayo nakita. Meron kang 1,000 pesos plus. Meron ka pang DZRH t-shirt. Ito. Ayan. At syempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Ano masasabi mo, ate? Salamat po sa DZRH kay Angelo Gulmones. Ayan, okay. Palmones po. Hayaan mo na, okay na yun. Basta magkatunog. Kakagatin na ako ng mga aso. Kalma pa rin. Kalma kahit kakagatin ka na. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas. Promo RH number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at magandang umaga po kay Professor Andy Pereria. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay Steven Erickson, isa pong Canadian journalist po siya. Ang sabi niya, the lesson of history is that no one learns. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ng 2x2 in just a while at ang ACS Balita. Maganda umaga, Pilipinas!